Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. Naku po, magagalit na naman ang mga loyalista nito. Sabihin na namang feeling si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte nandun lang sa The Hague, nandun sa ICT detention cell. Pero bakit? Bakit naging endorser ng Coke Zero? Naku, ano ba naman yan? Sasakit na naman ang ngipin at ulo at ma-high blood na naman itong mga loyalista at bashers ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, knowing na kahit si Digong ay nasa ICC detention cell ay pinag-uusapan at naku, endorser daw di umano mga kabibig. Tapos mga kabibig ba, ito laban mas lalong pinipili kumpara sa alyansa ni BBM. Tumataas ang ratings ng PDP Laban Senators. Yung 10, yung Duterte, mga kabibig Yung number 11, number 12, bahala na kayo kung sinong gusto nyo. Basta black voting tayo, Duterte, mga kabibig. So, unahin na muna natin pag-usapan itong PRRD, endorser ng Coke Zero kahit nakakulong sa ICC. Ito kasi ang nag-trending na video ngayon mga kabibig. Pakita ko sa inyo Baka sabi nyo, gawa ko na naman ito. Ito kabibig Ito yung trending ngayon. Oh. Ba? Ang tunay na nagmamahal. Coke. FPRRD. Wala iba? Yan Zero sugar. Mabuhay ka, Tatay Digong. Sa Orlando to. We love you, PRRD. Aring king king king. Ano ba naman yan? Alak ka. Ano yan? Magagalit na naman sila. Sabihin, nakainom na ba ng lahat ng Coke Zero? Baka magagalit na naman sila na maging endorser? Or ano ba ang nangyari? Bakit ang pangalan ni PRRD ay nandiyan na? Dami dito. Coca-Cola. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ano yan? We love you, PRRD. Yung sinabi natin yan. Sakit na naman ang mga bangs nila. Sasakit na naman ang mga bangs. Diba? Nakainom ka na ba ng Coke Zero na may Duterte logo? Ano yan? Diba? So yun kabibig, ang trending ngayon kung saan may mga Coke Zero daw na merong mga litrang FPRRD, mabuhay ka PRRD, we love you Tatay Digong, na sa ibang bansa. Diba? Sabi ng iba, ay nako, maniwala kayo sa mga Coke endorser. Ang isang kriminal gawing Coke Zero endorser. Maya naman itong mga sabi na mga DDS. Grabe yung imagination ng mga DDS. Parang sila yung bangag. Nakita mo naman sa video. Gumawa din kayo. Sprite or Pulveron. Pulveron endorser si Bangag. Kayo talaga, di ba mga kabibig? So eto na ang another good news mga kabibig. Grabe. Super proud ang maraming Pilipino, lalo na ang PDP Laban. Kasi tumataas ang kanilang ratings mga kabibig. Eto na. Tingnan nyo. Unahin natin si Bato, rank 1 or 2. From 58.1% tumaas 61.9%. 61% ng mga Pilipino gustong iboto si Bato. Si Bongo. Si Bato naman from 44.3 biglang 48.7. Wow. Increasing talaga mga kabibig ang ratings nila. Si Philip Salvador from 20.7 naging 30.9. Si Marcoleta from 16.1 naging 28.3. Grabe yung pagtaas ni Marcoleta Bundok Jimmy from 11.8 to 15.8%. Hinlo JB from 6.4
to 15.5%. So grabe yung pagtaas ng kailang ratings mga kabibig, yung ranking nila kabibig. Vic Rodriguez from 8.7 to 15.2. Wow. Kibuloy from 6.8 to 11.4. Tapos si Lambino 7.0 to 11.8. Mata Richard 2.6 to 8.7. Yung pula po mga kabibig, yung ang kailang pangunang ranking. Later on, after na mga nangyayari about ICC, about kay Tatay Digong, umangat ng umangat ang ranking. 'Di ba? Mostly sa senatorial ranking, palaging number 1 si Erwin Tulfo. Ngayon, naungusa na ni Bongo, mga kabibig. So, ganun ka grabe yung Duterte effect, mga kabibig. Grabe. Sabi dito ni Malotikia, sa pag-interpret ng datos, iba ho ang straight ranking na binibigyan ng sobrang importansya. At sabi ng iba, ginagamit daw sa mind conditioning. Yan po ay mali. Pangalawa, human straight ranking ang gamitin pero trend analysis para kita ang trajectories. 2 readings na pataas ay isang trend. Kapag nag-plateau, trend rin yan na kailangang aksyonan. Kung 2 readings na pababa, ibahin ang strategiya, basic. Mas bigyan nyo din ng ang statistical ranking dahil gumagalaw ang numero lalo na sa huling 30 days. 54% ng buntante ang pinag-aralan na nila sino ang iboboto. Mahalaga ang messaging at groundwork para sa conversion itong 30 days. Mahalaga rin ang paghanda ang e-day para sa GOTV. May ibang nasasabi na awareness rating ang dapat tingnan. Mahalaga ho ang trust rating o tiwala. Ang formula po ng preference ay AR over TR or awareness rating over trust rating. Di na po panahon ng AR. TR na ang magtutulak sa botante para kayo iboto. Yung trust rating talaga. Kaya nga number 1 si Bato. 28 days na lamang po ang kampanya. And Duterte effect ay usapin ng tiwala sa kanila, kaya kahit may issue ang kandidato dahil sa measured capacity ng Duterte, FPRRD plus VP Sara na iaangat lalo yung mga nangyayari sa kanila sa panahon ng kampanya. Maling-mali ang ginawa, patuloy na political persecution sa panahon ng kampanya. From a protest vote, ito ngayon ay movement in rejection of what the administration stood for. Sobrang mali kasi ang ginawa ng BBM. Di ba kabibig? Sana kung plano nilang ipakulong si Pang Duterte, sana after ng eleksyon. Pero hindi. Sa kasagsagan ng eleksyon, pinaaresto, pinakulong, natural, yung mga tao, simpatya ng mga tao doon sa mga Duterte at nasali na ang PDB laban. So kaninong strategy ang mali? Di sa alyansa. Di ba? Nako. Paano na yan? Ibig sabihin ba yan, talo na sila? Posible mga kabibig. Kasi Duterte effect, yung mga senatorial sa senatorial survey, tumataas ang ranking nila mga kabibig. 'Di ba? Tumataas ang ito ha, tingnan natin ha, itong ranking na to Ito yung pinag-uusapan na delikado na mananalo ang PDP laban. Ito yung mga kabibig i-share ko sa inyo ha. Before and after. Tingnan nyo ha. Noon, si Bongo, number 1 talaga yan. Number 1 din si Bongo dito. Ang nangyari dito mga kabibig, noon to ha, ngayon ang marami na nakapasok na PDB laban. Si Bongo, De La Rosa, sino pa? Salvador Philip, pumasok na. Marcoleta, pumasok na. Tapos, si Aquino Bam pumasok na rin, 'di ba? Sino pa ba dito? Si Binay ba? Si Binay palagi na nakapasok. Si Cayetano Pia nakapasok na rin mga kabibig. 'Di ba? So noon ang February 2026, Bongo, Tulfo, Soto, Revilla, De La Rosa, Revilla, Miwili, Tulfo, Ben, Pacquiao, Lapid, Binay, Cayetano, Villar, Camil, Lacson. Ngayon, ito na,
Bongo, Tulfo, De La Rosa, Soto, Cayetano, Revilla, Lacson, Revillame, Tulfo, Binay, Lapid, Lito, Pacquiao, Salvador, tapos Villar, Aquino, Marcoleta. Si Amy Marcos na palaging kulelat mga kabipig. Si Kiko, posible pang makapasok. Yung ibang pinipilaban, tumataas talaga ang ratings mga kabibig na posibleng makapasok sila. Kaya nga, ito na nagkalimutan. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Bongo, Toto, Bongo, Magkalimutan yan. Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Bongo, Toto, Bongo, Hilyo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. United Straight, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Diba? Yun, mga kabibig. Political advertisement paid for. Huwag kalimutan ang Duterte, mga kabibig. So, lalo na ngayon, si Camille Villar, I don't know kung umalis na ba siya sa alyansa. Sabi pa daw ng iba, meron pang isa na posibleng aalis sa alyansa ni Bongbong Marcos kasi naramdaman na ng iba eh. Ibang-iba na ang mga pangyayari ngayon. 'Di ba? So yun lang kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Ano ang inyong reaksyon hinggil dito na endorser na daw si Tatay Digong sa Coke Zero? Mas palagay nyo mga kabibig, PDP Laban, baka sila yung top 12 or top 10 sa senatorial lineup. Sa Mayo. Nako. Bye everyone. See you next time.